nagsalita na po si Chis Escudero, no? Kaugnay po dito sa bilang po na kinakailangan upang mapatalsik ang isang impeachment officer laban po sa kanyang nagawang violation, no? According po sa 1987 Constitution ng Pilipinas, ay kailangan po ng 16 na boto upang mapatalsik ang isang nagmalabis sa posisyon at nangurakot sa kaban ng bayan. Sino-sino po ba ang mga taong saklaw ng impeachable officer? Sino-sino po ba ang mga taong dapat mahainan ng mga ganito pong estilo ng presensya ng naaayon po sa ating batas ng Pilipinas, mga kapatid, no? Ito nga po, no, nagkaroon na po ng pahayag si Chis Escudero laban po dito. Siya po, alam naman po natin na siya po ang presiding officer diyan po sa Senado. Hindi po siya ang Senate President, pero nabigyan po siya ng pagkakataon, no, upang siya po ang mag-present. Ito po ay question po sa Supreme Court ng mga kaalyado po ng mga Duterte. Ito sila Israelito Torion about po dito, no, kung ito ba ay may karapatan po bang mamuno at manguna po si Chis Escudero laban po ba dito sa ginagawang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kina-question po nila at pinapahinto na ang hindi po karapatan, wala pong karapatan na litis o umupo bilang presiding officer. Ito pong si Chis Escudero. Gayong hindi naman po siya ang Senate of the President, dahil alam naman po natin na kung sino po ang namumuno sa Senado ay siya po ang may karapatan upang umupo. Batay po sa ginawa nilang rules, pinalitan po nila, mga kapatid, at iyan po ang kino-question ng mga kaalyado ng mga Duterte kung ito po ba ay pagbibigyan. Inaantay pa rin po ang tugon ng Supreme Court hanggang sa ngayon, ngunit wala pa pong katugunan ang Supreme Court laban po dito, mga kapatid, at nagkaroon po ng pahayag. Linawin po natin ang naging pahayag po nito po ni Chis Escudero ay kailangan po ng 16 na boto. Yan po ang nakasaad sa ating konstitusyon batay po sa hinihinging bilang ng ating saligang batas na 16 ang kailangang bumoto upang mapatalsik po ang isang impeachable officer, batay po sa kanyang mga naging kasalanan, kung ito po ay pagbibigyan ng pagkakataon, mga kapatid, Pero alam naman po natin na mukhang malabo pong makakuha ng 16 na boto, Ito pong si Vice President Sara Duterte dito po sa Senado. Hindi pa po natin alam dahil sa mga nangyayari po ngayon alam naman po natin ang bilang nila ngayon is 12, 13 lang po Kailangan pa po nilang gumamit or humanap ng mga magiging kakampi nila. Bagkus nakikita naman po natin ang nagiging daloy. Mahaba pa po ang takbuhin. Mahaba pa po ang pwedeng maging resulta ng ginagawang trial na ito, ang pabago-bago po ang nakikita po natin ng legal ng depensa at ng prosecutor, ay nakikita po natin ang kanilang mga tagisan ng galingan, Sa ngayon hindi pa po natin mapapansin yan, dahil marami pa po sila, nagsisimula pa lang po ang trial, marami pa pong pwedeng takbuhin ang istoryang po ito, mga kapatid, Gayon pa man, question pa po nito po ni Ping Lacson na talagang inano niya dahil sa naging pahayag po ni Chis Escudero ay tinanong niya, nag-question po si Ping Lacson kung ito bang naging pahayag ni Chis Escudero ay ito po ay susundin or ito po ba ay opinion lamang niya, mga kapatid, dahil alam naman po natin ang naging galaw po nitong gobyerno sa mga kalaban po nila sa politika. Pinakulong po, tinakot upang makabuo sila ng 12 para po maibalik sa kanila ang pamunuan po ng Kongreso, dahil alam naman po natin na ito pong Marcos administration ay grabe po ang paglilitis, grabe po ang pangungutya
dito po sa kanilang mga kalaban po sa politika, mga kapatid. Gayunpaman, nagsalita din po itong si dating Supreme Court Adolfo Ascuna, mga kapatid, na pinanindigan niya na ang nakasaad po sa batas ng ating batas ng Pilipinas ay 16 po ang pwedeng bumoto laban po para po ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Aabangan po ng maraming Pilipino ang magiging galaw at magiging daloy po ng paglilitis na ito, papayagan kaya or makakakuha kaya ng sapat na bilang? Gayong nakikita po natin, ang nagiging daloy at takbo ng paglilitis na ito, maglalabas pa po at marami pa pong iniimbitahan na mga taong dadalo rito, tignan po natin at mag-abang po tayo sa magiging kaganapan at magiging estilo po ng pamumuno po at mananatili po ba si Jesus Escudero bilang presiding officer or mapapalitan po siya or what, or mapakikinggan po ng Supreme Court ang hiling po ng mga kaalyado po ng Duterte na mapawalang bisa po ang ginagawa nilang impeachment trial dyan po sa Senado, mga kapatid. Nag-aabang po ang maraming Pilipino sa magiging kaganapan at magiging takbo po ng proseso ng impeachment na ito. Gayunpaman, umaasa pa rin po ang taong bayan na manaig po ang katotohanan, dahil nakikita po natin ang marami pong problemang kinaharap ng ating bansa ngayon, mga kapatid. Maging okay kaya tayo? Ano kaya ang magiging resulta? Umaasa po at gulong-gulo ang maraming Pilipino sa mga magiging kaganapan po ng impeachment na ito. Saan po kaya tayo dadalahin ng mga problemang kinaharap ng ating bansa? Sa patuloy na kinaharap ng bansa ang kahirapan, kagutuman, kataasan ng mga bilihin, gasolina, at ang pagbaba po ng mandato at ang pagbaba po ng tiwala ng taong bayan sa gobyernong ito ay sukdulan na po. Makikinig po tayo at iintayin po natin ang magiging resulta ng impeachment na ito, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.